Eto na, talagang kahit na mahal na araw, kinasuhan na po ng NBI si Attorney Raul Lambino. Ito, magandang balita yung ating natanggap ngayon. Granted yung TRO ng Supreme Court na hindi kailangan ilabas si PRRD, pero pinipilit na nilang isakay sa aeroplano ngayong oras na ito. Katatanggap lang namin yung advisory sa Supreme Court. Kasama kami ng mga abogado rito, kami ni na Attorney Torion. At dumating yung tawag sa atin na granted. At Ronald Cardema. Nakapapel yan. Bakit naka-cellphone? Paano ma-authenticate kung Photoshop yon o screenshot lang ng kahit ano? Yung nagbibigay mismo ng warrant general, alam niya na dapat papel yun. So nirereklamo ng ating mga abogado, dinala sa Supreme Court. Binilisan naman ng Supreme Court, umakto naman sila. Nagbalita ngayong hapon na mag-i-issue ng TRO. Bakit pinrepair pa yung eroplanong yon para sa pilitang isakay ang Pangulong Rodrigo Duterte? Kahit dumating dito ngayon yung TRO, ano mangyayari na itakas ng Pangulong Rodrigo Duterte? Ano pong sunod na hakbang natin, sir? Tayo, hindi natin alam kung anong hakbang ng ating mga leader. Siyempre, ang inaasahan natin, si Vice President Sara Duterte. Pero masabi ko sa ating mga kababayang Pilipino, ang hina naman natin, na-experience na natin magkaroon ng isang presidente na talaga namang nilabanan lahat ng mga durugista at kriminal sa ating bansa. Talagang pinahina ang mga NPA na terorista na pumapatay sa ating mga pulis at sundalo. Sa panahon lang niya naubos yung mga batalyon at balangay ng NPA. Hinayaan pa nating maidala sa ibang bansa yung Pangulong yon. Wala man lang tayong pasasalamat. Wala man lang nagtulungan dito para sirain yung gate para mailigtas si Rodrigo Duterte. Hinayaan lang natin maisakay at hindi na natin makita muli yung presidente nating yon. So mananatili tayo dito sa mananatili ko ba tayo? Mananatili tayo para mapali si Marcos. Inaantay natin kung anong balita. Tulong tayo. Pero yun ang problema, nag-aantay lang tayo lagi ng balita. Nandiyan na mismo yung Pangulo ng Pilipinas, nasa labas lang. Nandito lang tayo maghapon. Nagbalita na yung Supreme Court na mag-i-issue ng TRO para hindi ilipat si Pangulong Duterte. Hinayaan pa natin yung general na yon na gusto maging chief PNP agad, na isakay si Pangulong Duterte para lang sa kanyang pangarap. Napakawalang utang na loob natin mga Pilipino kay Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya sa isang Pangulo na halos ubusin ng teroristang NPA, halos ubusin ng mga turugista at kriminal na bumibiktima sa ating mga pulis, sundalo at mamamayang Pilipino. Hinayaan lang natin itakas ang Pangulong Duterte papunta sa ibang bansa. Isurrender sa mga dayuhan. ICC na mismong si Pangulong Trump na Amerika hindi niya nire-recognize ang ICC. Napakaraming politiko sa Pilipinas na kurakot, na after mangurakot gusto makatakas ng Pilipinas. Hindi natin pinapatakas, may hold departure order. Nandiyan ang Presidente Duterte, ayaw lumabas ng bansa, gusto kasama tayo mga Pilipino. Sa pilitang isinakay sa aeroplano, pinipigilan na ng Korte Suprema. Napakahina naman natin mga Pilipino. Talaga namang, kung ganun talaga napaka-failed ng ating Estado. Sir, sa pangyayaring ito, sir, may mga nagkamali ba dito? May mga dapat kasuhan na opisyal? Hahanapin natin lahat, isa-isa yung mga yan. At ngayon, wala tayong masabi. 60 days election ng Pilipinas. Masabi ko sa inyo, wala sa inyong Duterte Youth Party List, tayo lang nagtanggol kay Pangulong Duterte sa Kongreso. Mga putang inang congressman nag-traidor kay Sara Duterte at mga politikong kurakot na nag-traidor kay Pangulong Duterte. Tandaan nyo lahat ng pangalan nila. Ito po ay dalawang supporters ng mga Duterte. Si Lambino ay kandidato ng PDP Laban. Si Ronald Cardema naman, ito po yung dating National Youth Commissioner at ito rin yung pong kilala dun sa Duterte Party List. Kaya po sila kinasuhan dahil sa pagpapalabas nila ng fake temporary restraining order. Kung yung mga gunita, sila pala yung nagpalabas na noong hinuhuli
at dadali na sa The Hague, Netherlands si Digong Duterte noong March 11, sila yung nagpalabas na meron na daw TRO. Meron daw temporary restraining order na inilabas ng Korte Suprema na hindi naman pala totoo, fake talaga yon. Hindi po maganda yan. Nagbibigay daw ho yan ng pag-alarma sa tao at iba pa, kaya ho kinasuhan sila. Kung di ako nakakamali, inciting to sedition pa yata eh. At kung ano pa mga kasong ikinahil sa kanila. Lahat po yan ay nagresulta dahil po sa kanilang pagiging mapusok na pro-Duterte. Sa kagustuhan po nila na si Digong ay mapigilan na dalhin po doon sa dahig, gumawa po sila ng mga fake news. At alam niyo po, hindi po maganda yung yung paliwanag ni Cardema. Sabi niya kung ano lang daw yung naririnig niya doon daw po sa sa mga balita, yun lang din daw po yung sinabi niya. Ikaw ba wala ka bang utak? Ganyan ka ba kamangmang at kabobo? Paano naging Duterte youth party list napaka-bobo mo. Bakit ka naniwala kagad na mayroong TRO? Saka yung sinasabi ni Lambino na may lumabas na TRO, gabi pa yon. Gabi na po yon nung sinabi, mga alas 8, alas 9, nung sinabi na mayroong TRO na daw po. Ang alam ko, kumakain sila sa isang mall nung oras na yon. Ngayon, etong si Cardema, hapon pa lang sinasabi niya na mayroon na daw TRO. Saka yung pinagpipilitan niya na bakit daw nasa cellphone lang, anak ng teteng, yan, kahit nasa cellphone yan, online na lahat ng mga papeles ngayon. Pwede mo nang i-access ang mga papeles ngayon through PDF sa mga online website ng mga ahensya. So yan, pwede mong i-verify yan kung yan ay nasa mismong website ng ICC. At pinadala through email, merong link yan. Pwede mo nang i-check dyan. High-tech na po tayo ngayon. Bakit mo pa hanapin yung hard copy? Hindi na kailangan hanapin ng hard copy. Napaka kumbaga traditional na yon. Napaka-tagal nang meron po tayo mga online. Mga papeles pwede mo nang i-access online. Di ba ngayon nga yung Philippine National ID. Pwede mo nang makuha siya digital. At i-screenshot mo lang, pwede mo siyang gamitin pangkuha sa mga remittance like sa Cebuana o sa Palawan. Pwede mo na siyang gamitin ngayon. Halos lahat ng transaction ngayon online na po. Kaya ewan ko dito kaya alam niyo maipilit lang ni Cardema na hinahanap yung hard copy. Hindi na kailangan 'yan sa panahon ngayon. High-tech na halos lahat. Wala bang kumbaga makakapagpaliwanag na online na ngayon lahat? Wala bang makakapagsabi nun kay Digong? Di ba wala silang nagawa? Saka yung inciting to sedition na kanilang sinampa dito sa dalawang tukmol na to, si Lambino at si Cardema. Biruin mo, magsasalita ka na wala man lang sumira ng gate para pigilan doon sa loob ng Villamor Air Base. Etong si Digong na madala sa dahig. Kung talaga pong meron tong malasakit sa Pilipino, pro-Pilipino talaga to. Hindi mo gugustuhin na merong Pilipino na lumabag sa batas at eventually, dahil sa gagawin niya na pagsira dun sa gate ng Villamor Air Base, paano kung birahin yan? Ano magagawa mo? Pakikiramay. Ano magagawa mo? Ililibre nyo ng kabaong. Tapos sasabihin ninyo, pag merong lumabag sa batas na kasama nyo dyan, na DDS, nangahas, nasirain yung gate. Tapos pinatulan ng mga PNP dyan o ng kung sino mang law enforcement dyan. Tapos sila'y nawala. Na gurgur. Biktima na naman ika ng panggigipit. Sasabihin, biktima ika yung tao na yung bayani. Dahil ginusto niya sirain yung gate para makapasok at mai-save si Digong sa pagpapadala doon sa dahig. Tingin niyo po ba? Hindi yan
aaksyonan ng gobyerno yung ganyang kalapastanganan? Sumusunod lang tayo sa rule of law. Kaya kayo, sumunod kayo sa rule of law. Ang gusto nyo manggulo. Yan ba ang Duterte Youth Party List? Naku, wag nyo iboboto. Delikado. Masahol pa pala sa mga komunista at sa mga NPA yan. Masahol pa. Bakit? Kasi isusubo kayo sa isang kaguluhan, tapos sila nasa likod lang nagtatago. Hindi kikilos. Kasi kung gusto mo talaga sirain yung gate, ikaw ang gumawa. Eh bakit nagsasabi ka pa, wala man lang sumira doon sa gate? Walang yakang Cardema ka. Isusubo mo sa kaguluhan ng mga Pilipino. Tapos, pabiktim. Gobyerno masama kapag pinatulan yung mga nanira ng gate. Kapag hinuli. Or kaya binira. Tapos mga nagurgur yan. Kasalanan ika ng gobyerno. Yan ang sasabihin nila. Eto ika ang rehimeng Marcos. Arapatang pantawi ka. Ginurgur ka yung mga Pilipino gusto lang magtanggol kay Digong. Diba? Saka dito sa Lambino na to, tukmol na to. Tangina, hindi ka pa senador. Fake news peddler ka na. Paano kayo boboto ng mga Pilipino kung ngayon pa lang wala ka pa sa posisyon? Feeling ka na akala mo kung sino. Akala mo napakagaling mo. Hindi ka pa senador? Umaasta ka ng Maharlika? Boljak TV? Hindi pa senador, fake news peddler na yan? Paano pa pag naging senador yan? Gagamitin niya posisyon niya para makapag-fake news. At para mahimod ang tumbong ni Digong. Ba't hindi ka pumunta ng dahig at sumama ka sa kulungan ni Digong? Ikaw ang tagapalit ng diaper. Tukmul ka, Lambino. Yes, Ayun, so dalawa. Lambino at Cardema. Attorney Raul Lambino at Ronald Cardema, dati Commissioner ng National Youth Commission noong panahon ni Duterte at Duterte Party List. Sila po yung kinasuhan ng NBI. Dahil nakakasira, nag-create daw ng pwedeng mag-create ng kaguluhan. Dahil noong panahon yun, napaka-tensyonado dahil nga hinuli si Duterte noong March 11. Pero nag-file lang sila ng petition, wala naman TRO, pinalabas na may TRO. So kung yung mga gunita, noong kailan lang, mayroon ding Supreme Court order na pinagpapaliwanag sa loob ng 10 araw si Atty. Lambino kung bakit hindi siya pwedeng marap sa mga administrative cases or administratibo sa Supreme Court. Pagdisiplina, pagsuspinde o kaya pagdisbar, pwedeng gano'n. Kung ano man pwedeng kaparusahan. Kasi nga, Supreme Court, wala namang pinalabas na temporary restraining order, pero inilabas pala nitong si Lambino at Cardema na mayroong TRO. So, fake news na nakakasira sa seguridad ng bansa. Dahil tensyonado nga po ng panahong yun na hinuhuli ng PNP at ng gobyerno para dalhin sa dahig si Duterte, tapos pinapalabas nila may TRO. Para bang lumabag ang gobyerno do sa Supreme Court TRO. Ay wala naman TRO, fake news nga. Kinabukasan niya naglabas ang TRO ng desisyon, ni-reject, binasura yung petition. So ni-reject yung petition, kaya lalong walang TRO. Pero pinalabas nitong si Lambino at saka Cardema na mayroong TRO sa kanilang social media account. At yun ang naging basis ng NBI kaya sila dapat kasuhan at kinasuhan na. So hindi lang si Lambino may problema sa Supreme Court, mayroon din siyang problema doon sa kasong ipinail ng NBI before Department of Justice. So maging maingat po tayo. Kilala ko pa naman si Lambino, kilala rin ako nito. Okay? Pero kung tayo magagawa, ito po yung rule of law. Pinapairal ng mga batas. Okay? Yung fake news, yan ay pwedeng, yung pamimeke, yan po ay pwedeng may pagka-liable pa yan, kung ano-ano pa. Okay? Or yun hong pagsabotahe o inciting to sedition, kung ano man po. Kasi nagkikreate daw po ng kaguluhan ayon dito kay Attorney Agent Ray Delpin ba yun? Ng NBI na yung narinig. Okay, base dun sa investigation nila. Yung pamimeke ng TRO, pagsabing may TRO na wala naman, pwedeng mag-create ng kaguluhan yon. Dahil tensyonado ng panahon yon, lalo niyang pinainit yung mga taga-suporta ni Duterte. Dahil ang lumalabas doon sa kailang pahayag,
kahit may TRO, pinayagan pa rin ng Philippine government na madala sa Dahig. Mailipad na aeroplano. O di ba? Yun ang nagkikreate na kagulo. Isipin mo kung hindi na control ng military yung gate dun sa Port Bonifacio, sa Villamor Air Base. Di pumasok na dun sa loob ng compound yung mga supporters ni Duterte, yun ang kaguluhan. Ay kampo militar yun. So yun po yung na-justify ng NBI na nag-create ng gulo, yung fake TRO na sinasabi ni Raul Lambino at saka ho ni Cardema. So mananagot sila. Ayan na po, umiiral ang batas. Hindi po yan harassment, hindi po yan pananakot, yan po ay lehitimong galaw ng NBI kasi meron pong ginawa silang pagkakamali. Lalo na si attorney, abogado pa, officer of the court, wala ka namang hawak na dokumento, sasabihin mo meron TRO. Ang laking kasalanan yan. Malamang baka nga masuspendi ka pa as a lawyer. Mabuti kung masuspendi lang. Eh kung mas matindi pang madisbar dahil yan. Kasi ang officer of the court dapat dokumentado. Dapat may mga basihan. Hindi pwedeng chismis, hindi pwedeng intriga, lalo na Korte Suprema at seguridad ng bansa ang pinag-uusapan o nakataya. Ayun, ano inyong masasabi dyan? Malupit nga po ang hamon at kakaharapin nila. Please like, subscribe, and follow itong ating pinag-uusapan video. Nakakatawa lang nga po, ang mga DDS, tinatawag ito na panggigipit. Hindi daw po kasi kaalyado. Samantalang sila ang lumabag sa batas, gumawa sila ng katarantaduan. Diba? Nang fake sila ng TRO. Paano kung merong mga Pilipino na gumawa ng marahas na hakbang para pigilan si Digong doon sa paglipad sa Dahig? Doon sa Villamor Air Base, paano kung sinira talaga nila yung gate na yun? Paano kung kumuha sila ng malaking truck tapos binangga yung gate? Di napakagulo ng sitwasyon na yun. Diba? Kaya po alam nyo, ito ay puro propaganda na lang Kumbaga yan ang panglaban ng mga DDS propaganda. Kada mayroong mangyayari, propaganda. Kada mayroong kagipitan sa kanila, para sa kanila hindi sila ginigipit, pero kagipitan sa kanila, hindi pabor sa kanila ang mga pangyayari, ang ipanglalaban nila, fake news. Diba katulad ni Harry Roque, nagigipit siya. Ang akala niya, ginigipit siya. Pero hindi. Nagigipit siya dahil sa kasalanan niya in the past. Kasalanan niya sa Pogo. Katarantaduan niya sa Pogo. Ano ginawa niya? Ano sagot niya? Pulburon video. Deepfake video ng Pangulo na sinasabing gumagamit ng pulburon. Hindi naman siya ginigipit. Pinapasagot lang siya sa mga reklamo at sa mga natutuklasan na katarantaduan na ginawa niya noong siya ay nakaupo bilang tauhan ni Digong at may connection sa Pogo. Pero para sa kanya, panggigipit yun. Kaya ang ginawa niya, gumanti siya. Kaya nga diba, sabi nga niya kay Pebbles Cunanan, hustler siya o magaling siya sa pagpapabagsak ng gobyerno. Pero, wala tayong maalala na napabagsak na gobyerno ni Harry Roque. Meron na ba? Sino ba napabagsak ba si Harry Roque na gobyerno ni Macapagal Arroyo, ni Gloria, ni Erap, ni Pinoy? Wala akong matandaan na napabagsak na gobyerno itong si Harry Roque. Baka magaling lang siya manira ng tao, hindi ng gobyerno. 'Di ba? Kaya ito, mga katulad nila Lambino at katulad nitong si Cardema, hindi po 'to dapat sinusuportahan. Ito po dapat ay bina-blacklist sa pagboto dahil po ito hindi po magiging magandang ehemplo sa ating mga kababayan, lalo na po sa mga kabataan na kapag po hindi pabor sa kanila ang sitwasyon, ang ilalabas nila ay fake news. Kapag po hindi pabor sa kanila ang mga nangyayari at ang tingin nila ginigipit sila kahit hindi naman, nakakaramdam sila ng kagipitan sa kanilang mga sarili, ang ilalabas nila fake news. Hindi po pwede yun. Mga kayo ay nag-a-apply para maging taong gobyerno. Hindi po pwede na ang isang taong gobyerno ay nagbibigay ng fake news, disinformation, maling information sa mga Pilipino. Dahil marami pong tao ang maliligaw ng landas, maraming tao ang inyong maibubuyo sa kaguluhan kung kayo po ay maglalabas ng fake news. Kaya ang pinakamainam dito kay Lambino, bukod sa show cause order ng Supreme Court,
dapat dito i-disqualify na rin to as a running for senator. Yung mga fake news peddler, wala po itong karapatan na magkaroon ng pwesto sa gobyerno. Di ba yung asawa ni Cardema, sinoplak yan ni Barbers dun sa sa Quadcom dahil nagmamagaling, nagmamatalino. Palpak naman yung kanyang statement. Sinoplak siya ni Representative Ace Barbers. Pati si Cardema, sinoplak din yan dun sa Quadcom dahil umeepal. Masyadong nagmamagaling. Tama na yung mga ganyan. Nakakasawa yung mga ganyang tao, nakakarinde. Hindi po dapat yan binibigyan ng puwang na makapagtrabaho sa gobyerno. Dapat po dyan sa mga kinukulong. Binubulok na lang sa kulungan dahil wala namang kwenta. Kapag nakalaya yan, marami pa pong kaguluhan na magagawa niyan. Diba? So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo sa vlog na ito. Sir Mike Abe, thank you po sa inyong video na aking na-reactionan, MA Pinoy TV at Mike Abe Opinions dito po sa YouTube. Ayan, at ngayon, Biyernes Santo ngayon. Alam nyo, sabi ko nga, papahinga muna ako, hindi muna ako magbablog. Kaya lang, alam niyo, hindi nagpapahinga ang mga masasamang loob hindi nagpapahinga ang mga fake news peddler. Kaya sabi ko, sagutin natin to. I-vlog natin to dahil yung mga ganitong tao na nagpapakalat ng fake news, excuse me po, hindi po dapat pinapalampas. Dito kayo manood kay Sir Mike Abe. Naku, walang fake news dyan. Siguradong lahat ng inilalabas niyan ay mga tamang informasyon para po sa Pilipino. Ingat po kayo, Mama Chup Chup. Love you, love you. God bless us all. Pilipinas, God first.